Ang kumain, maupo kayo dito. Review po tayo from 10 down. Ano po yung 10 natin? 10. Do not covet thy neighbors, whatever. Okay? Neighbor's good or whatever you have in your neighbor. Ibig sabihin, wag hangarin. 9. 9 po, 9. Correct. Okay. Correct ba yon? 9. Nakalimutan na. Malakas po masyado. Check. Hello. Okay. 9. Ito po siya, 9. After mong ma-desire, hindi po kasi siya covet, not adultery yet. 9 pa lang, 9. Ito po 10. Yung 9. Review. 9. Hindi pa ako magbibigay ng clue. Hindi tayo mag-move. Kasi nasa ano na tayo. Tandaan nyo lang po yung mga signal. 10. Yung 9. 9. 5. 4. 5 ay hindi 4, 4 ay hindi 5. Yes, do not bear false witness. After you desire, ang tendency mo magsinungaling para kuhanin yung desire mo. 8. Thou shall not steal or mapuputol yung daliri mo. Okay? 8 yun. 7. Ito na po yun. 2, hindi 5. Ang marriage ay para lang sa 2, hindi para sa 5 tao. Thou shall not commit adultery. Okay, 6. Thou shalt not kill. Okay, 5. Honor your father and your mother. 4. Honor Sabbath. Remember or observe Sabbath. Rest. Okay? And then, 3. Ito po yung topic natin today. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. In another salin, do not misuse the name of the Lord. Simple, pero tingnan natin. Ganun ba kasimple yung command na yon? At bakit ba inutos iyon sa mga Israelita? Okay? Mamaya po, talakayin natin. Let's pray. Father, we thank you. We thank you that you allowed us to come to this point of time of our life. Thank you that we are alive today and we recognize na yung buhay namin na to, we did not contribute anything. Kung ba't kami buhay ngayon, it's only by your grace. It's only by your goodness. Bakit kami buhay ngayon? Bakit kami nagkakasama-sama ngayon? And Lord, we pray you will allow the fellowship of the brethren to be together with the fellowship of the Holy Spirit. Let there be the teaching, the guiding, illuminating of the Holy Spirit in this teaching. Have your way, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Do not misuse the name of the Lord. Madalas, ito yung ating alam. Tapos ano lang yung mga madalas nating sample dito kapag ito yung pinag-uusapan. Sige nga, marinig ko. Ano yan? Teacher Joe, lakas mo. Diyos ko po. Okay. Ano pa?
OMG. OMG. Okay, minsan oh my God, oh my gosh. Okay, ano pa? Quick lang yung topic natin ngayon. Sige. Ano pa? Sus Mariosep. Sus Mariosep is a term abbreviating Jesus, Maria, at Josep. O Jose. Okay, Sus Mariosep. Ano pa? Ano pa? Diyos ko, day. Ano ba naman yan? Di ba? Diyos ko po. Lord. Okay? Oh my God, oh my Lord. Now, nung sinabi mong, Diyos ko po, talaga namang ang expression mo, Diyos ko po, dahil may hirap, may sakit, o kaya ay may pinagdaraanan ka. Is it wrong? Diyos. Is it wrong? Nahirapan ka, nabibigatan ka. Tapos sinabi mo, Diyos ko po, ano ba naman tong nararanasan namin na to? Ba naman to? Is it wrong? Sige Kuya Rex. Tingin ko po hindi. Depende sa situation. Like kung gagamitin mo siya mag-isa, like it's part of expression na nararamdaman at nararanasan natin. Like tinatawag natin siya, Diyos ko po. Apa. Tapos it's a very, very bad news. Umuwi ka ngayon dito. Tapos yun yung na-blur out. Hindi pa din. Di ba rin? Okay? Depende sa puso. Okay. Sabi mo may telephone call. You blurted out, Diyos ko po. It was not said in vain. It was said in desperation. Okay. So, sagot, hindi. Okay? But in reality, again, nobody can search the intention of the heart. Yun yung mahirap. Pero, may manifestation. So, kung ganon, napadyos ko po ka sa hirap, again, out of frustration, out of asking help, then clear yung intention. Pero yung nag-uusap lang tayo, nang nagkukwentuhan lang tayo, tapos sabi mo, oh my God, ano ba naman yun? Di ba? Yung expression mo lang lagi. Di ba? That's wrong. Okay, clear na tayo doon. Okay? Clear na tayo doon. Now, lahat ba tayo guilty? I think some point in our time, hindi ko siguro nila lahat, pero most of us, majority of us, in our life, or in our lives, nagamit natin ang pangalan ng Panginoon in vain. Okay? Pero lalimin natin ngayong umaga. Yun lang ba yun? Yun lang ba yung, Diyos ko po, oh my God, Sus Mariosep, yun lang ba talaga siya? Now, I want us to go deeper in that command. Do not use the name of the Lord in vain. Do not misuse the name of the Lord in vain. Paano? Background muna tayo. Bakit kaya sinabi yun sa mga Israelita? Why it was given to the Israelites? Background muna. Tingin nyo muna po. Dahil siya ay, He's holy. Okay? Pero, come to think of it, yung mga Israelita ba nagsasabi silang, oh my God? Maaari po, no? Maaari nilang nasabi yon, kaya inutos iyon. Pero yun ba talaga yung setup that time? Nagsasabi ba mga Israelita ng Sus Mariosep? Hindi. Hindi ba nila alam? Dahil Old Testament yon, di ba? And then New Testament yung Sus Mariosep. Bakit? Anong dahilan na inutos, don't use the name of the Lord your God in vain? Kasi ngayon clear, yung dahilan sa atin, ang clear eh. Nagsasabi ka ng OMG, Sus Mariosep, Diyos ko po, or kung ano-ano. Ang linaw dito. Pero nung panahon na yon, that time, bakit inutos sa kanila?
ano talaga yung meaning, ano yung lalim nung sinasabing, do not misuse the name of the Lord in vain. Ano po? Sige po. Okay lang po, ano lang tayo, discussion. Yun nga, God is holy. God is holy, pero ano nga po yung ano nila? Kasi yung sample dito sa atin ang clear eh. Ano kaya yung sample sa kanila noon na ginagamit nila or misusing the name of the Lord in vain? Napapaisip tayo, no? Sa atin kasi ang clear. Pero sa kanila, paano nila na misuse ang pangalan ng Panginoon? Wala po tayong pagtatalunan that God's name is holy. Because even in the New Testament sinabi yon, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Hallow means holy. Kaya nga hindi tayo dapat nakikiayon sa takbo ng mundo when it comes to Halloween. Kasi hindi naman holy yun. No? Hallow means holy. Holy be your name. Okay, kaya wala po tayong pagtatalunan. The name of the Lord is holy. Pero lalimin natin, ano yung pag-misuse ng name ng mga Israelita noon? Paano nila maling ginagamit yung pangalan ng Diyos noon? Kasi itong topic na to, laging gano'n na lang eh. Yung bang, oh Diyos ko po, yun lang ba yun? Hindi eh. Hindi lang yun. Mas may lalim siya. Okay? Siguro nandun ako sa part no mga kapatid, nung time na niligtas ni Moses yung mga Israelites sa kahirapan. Like after nilang tumawid doon sa dagat, 'di ba? They gumawa sila ng Diyos-Diyosan, and I think doon nila nagagamit yung name ng Lord na yun yung tinuring nilang Panginoon. So kaya nagkaroon ng 10 utos. Yun po siguro sa akin. I'm not sure po. Okay lang. No worries. Tama yon kasi yun yung mga susunod na yung last two. Okay? Do not make carved images and worship. No, don't worship any other gods. Tapos yung number 1 is you only have one God. Tama naman po yun. Pero mag-iba pa rin eh. Pag gumawa sila ng rebulto or kung ano man, hindi Diyos ang tawag nila doon. Gino Diyos, Diyosan. Okay? Pero hindi nila ginamit yung name ng Diyos doon. Nung gumawa sila ng golden calf, okay yun. Baka talaga yun. Okay? Nung sila ay mga maghahandog sa Asherah pole or kay Baal or kung ano man, malinaw na hindi yun ang Diyos. Kasi may pangalang iba yun. Okay? Pero ba't biglang inutos sa kanila, don't use the name of the Lord in vain. Do not misuse. Ayan, nililid ko na kayo sa sagot. Do not misuse the name of the Lord. Ano nila na misuse ang name ng Diyos? Like, I swear to God, yung mga ganyan, siguro. 1. Very good. Yung bang para lang magkaroon ka ng, alam mo, kasiguraduhan, you're misusing the name of the Lord by making an oath. Diyos ko, bigay mo lang to. Alam niyo si Jephthah? Si Jephthah, kilala niyo po si Jephthah? Sa Judges. No? Panalunin mo lang ako, Diyos. Kung sino man yung lalabas. Alam mo sino lumabas? Anak niya, isang anak na babae. Virgin. Okay? Misusing the name of the Lord, no, by taking oath. Sinusumpa ko sa pangalan. Diba si David, sabi niya, ang dala-dala mong pangalan ay pangalan ninyo, pero sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi Panginoong Jesucristo, sa pangalan ng Diyos, tinitingnan kong gising pa kayo. Kasi Old Testament yung pinag-uusapan. Sa pangalan ng Diyos ng mga Israelita, gagaping kita. Sa araw na to, papatayin kita. The Old Testament uses the name of the Lord. Misuse means misrepresenting. At remember, in the Old Testament, may ano pong mga meron nun? Yung pa kanina, Habakkuk. Habakkuk is a prophet.
Mga propeta, ano andun dalang pangalan? Kaninong pangalan ang dala-dala? Pangalan ba nila? Sa pangalan ni Habakuk, naparito ako. At hindi, di ba? Kaya ang ganda ng mga kanta kanina, no? Yahweh, Elohim, Adonai. Alam ba natin lahat yon? O Jireh, Rapha. There are a lot of names. No? Pero one God. Those names are the characters, attributes of God. Going back, lalimin natin. Hindi lang yan yung Diyos ko po, Sus Mariosep, or kung ano man. Nung ikinuman yan sa mga Israelita, take note of their situation. Mga propeta na ang dala-dala ay pangalan ng Diyos, na kapag misuse nila, magkakaroon ng abuse. Sabi ng Diyos, ikaw mapapangasawa ko. Misuse of the name of the Lord to abuse. Sabi ng Diyos, pauutangin mo ko. Nakausap ako ng Diyos. Are we getting the point now? Hindi lang po yan yung Diyos ko po, Sus Mariosep, OMG. The misuse of the name of the Lord is when we misrepresent the name of the Lord. At ang dami niyan. Lalo sa relihiyon. 333 years tayong sinakop just because of the name of God ng mga Espanyol. 333 years. Dahil ginamit, minisrepresent yung pangalan ng Diyos. Not totally, of course. Salamat pa rin sa kanila at napunta dito ang Kristyanismo. Pero there are a lot na paggamit ng pangalan ng Diyos. Kaya pag nilalim natin, yung history natin, yung tradition natin, yung kultura natin galing dun sa 333 years na yon. That we are abused. Na kapag sinabi ng simbahan, naku, sunod tayo. Kasi sinabi ng simbahan representative ng Diyos yan. Pag sinabing mag-indulhensya tayo. Pag sinabi ng bumiling kandila, bumili tayong kandila. Pag sinabing manalangin at magbayad, masasagip pa yung kaluluwa mo kung saan, masasagip pa yan. Ang daming abuse na nangyari because of the misuse of the name of the Lord. Lalayo pa ba tayo? Meron niyang isang kongregasyon, samahan, na nire-rape ang mga kababaihan ng kanilang pinuno. Wala pa akong pinangalanan. Basta, no? Why? Because of the misrepresentation of the name of the Lord. Kaya po napakahirap na kapag ikaw ay leader, bit mo, dala-dala mo ang pangalan ng Diyos. You're representing the name of the Lord and you're using it. Kaya nga marami kapag sinabi ni ganito, ang daming naniniwala na the Bible is so clear. Huwag hangarin ang lahat na maging tagapagturo. It's in James, if I'm not mistaken. Kasi ang daming hahanapin sa Kanya. Ang daming pananagutan ng mga leader, ng mga tagapagturo. Now, in a church, kailangan din ingatan, Jesus is our shelter. Pero pagpasok dito, hindi naman na shelter. Baka we're misrepresenting the name of Jesus. Hindi lang po yan yung Diyos ko po, OMG, or kung ano man. Do not misuse the name of the Lord means do not misrepresent God sa buhay natin. Di ba ang lalim? Akala lang natin yun. Pero ang lalim niya, when we are misrepresenting, when we are living a life that is not totally representing who God is, we are missing the point of using the name of the Lord properly. Because action speaks louder than OMG, speaks louder than Diyos ko po, Diyos ko day.
the representation of the name of the Lord is me. You. The church. Yung name niya. Bantad na bantad dyan. Kitang-kita. Lantad na lantad. Hayag na hayag. But, is it really being used? Is it really representing the very name of the Lord? Or baka nami-misuse din natin? Or baka nagiging in vain din yung paggamit? Sabi ko sa inyo, quick lang eh. We're done. Ganun lang siya kasimple. Now, we need to assess. Again, Jesus is our shelter. Pagpasok ko ba dito, am I sheltered? If not, wala lang yan. Pangalan lang yan. Nami-misuse ko din siya in a deeper sense. Christian ako. Pero kapag nakita ko sa labas, parang wala naman din akong pinagkaiba sa hindi Christian. I am representing God, pero I am misrepresenting God. The way I live, the way I talk, the way I think, the way I decide. Okay? So do not misuse the name of the Lord. Kapag po may abuse using the name of the Lord, yun po yun. Kadalasan. At kadalasan yun sa church. Kaya kailangan natin maging maingat. At marami din mga porkit Kristiyano, merong self-righteousness or kung holier than holy attitude, kaya nangyari na misrepresent ang pangalan ng Diyos. Bigyan natin ng mga sample, no? Para lang mas malinawan ninyo. Si Ate Belen may tindahan. Ate Belen, pumunta yung kapitbahay ko. Tapos pumunta sa'yo. Hello po. Pautang daw po si Brother Arnold. Sabi po niya, using my name para umutang. Pautang daw po ng kahit 1 kilong bigas, taka po delata. Bibigyan niyo po. Okay. Ba't niyo po ako kakausapin pa? O nga po, hindi niyo po ba ako kilala? Kilala niyo ako? Nangungutang ba ako? Ayun. Kaya gusto niyong i-validate. Correct? The same thing, ganun yung pag-misrepresent. We're using the name of the Lord in vain na para bang nangi-scam tayo ng ibang tao. Kristiyano ako, pero i-scamming kita. Kasi yung ugali ko, hindi Kristiyano. Scam. Get po natin? Do not misuse the name of the Lord in vain. It's not just words. When we misrepresent the name of God. Ba't ba natin nami-misrepresent ang name ng God pag di natin siya kilala? Na ipapakilala natin siya in a wrong way. Get na po natin? That's it. May tanong po? 25 minutes lang. Ano po, dagdag lang. Sana po sa atin dito na mga nandito ngayon, para sa akin ewan ko ba, convicted kasi ako na kapag na even pag sinusulat natin yung pangalan ng God or Jesus, sana po wag nating ilagay na small letter kasi paggalang sa Diyos yun eh. Di ba tayo nga pangalan natin gusto natin naka-capital eh. Sorry minsan kasi kapag pagka-chat lang lagi akong small letter eh. Pero pag God sana lagi nating i-capitalize bilang paggalang doon sa pangalan ng Diyos. Actually, ma-share ko lang. Kasi di ba mga school yung namin, no?
ang daming mga pangalan kasi na Jesus is ganito, ganyan. Jesus is Lord, di ba? Jesus reigns, ganyan, ganyan. Minsan, dumarating yung point na may utang, ang hirap singilin. Pastor pa naman to ni ganito, ng ganitong church. Parang nakaka-degrade sa pangalan ng Panginoon. Ginamit pa yung pangalan ng Diyos, di ba? Tapos, nangutang pala, hindi pala nagbabayad, ganyan. So, nakakalungkot. And minsan, nagigilty rin ako na rin. Siyempre, marami nga kaming gano'n na school. Ang pangalan ng Diyos yung nila. Kahit tinatamad ako, bubuuin ko yung pangalan ng school. Kung halimbawa man na puro small, pero bubuuin ko as in, pangalan siya ng school, hindi ito pangalan ng Diyos ko na sinasamba ko. Thank you po. Saka yung mga title, di ba? Tayo nga gusto natin, Mr. or kung ano may position mo. Paano yung dati kasi expression niya, puto kutsinta. Pero iniba niya na, ay Lord Jesus, puro ganun na lang. Instead na yung puto kutsinta. Sa tingin mo, ano yun? Using the name of the Lord in vain, kung expression mo lang siya. Yes, oo. Hindi mo siya dapat sabihin ng nagulat ka lang or kung ano man. No? Hindi siya magiging pag-expression siya. Manahimik. Di ba? Walang ibang, the Bible is clear. If hindi ka lang din magsasalita ng maganda, better to, sabi ng James, be quick to listen, quick to, slow to speak. Okay? Kasi mahirap, yun ang mahirap sa tao, sa atin lahat. Ate Beth. Sa akin naman naalala ko, nung pandemic, nung gumagawa kami ng module, kasi time na talaga nararush na kami. Ako, kapag ako medyo kabado, hindi ako komportable, napapaawit ako ng, Oh Lord my God. Yung mga kasamahan ko, pag narinig nila akong gano'n, Oh Lord my God, alam na nila kung ano yung nararamdaman ko. Ako, way ko yon ng pag-release, asking for help. Ngayon, kapag hindi ako kilala, ma-judge talaga ako na I'm calling the name of the Lord nang wala namang oo. Pero ako, I'm just releasing my emotion to God. Yun yung sa akin. So, it depends dun sa taong gumagamit or sumasambit nung pangalan ng Panginoon. Dagdag ko din kanina, yung sinasabi ni Brother Arnold na nagagamit yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, misrepresent niya yung pangalan ng Lord. Minsan kasi tayo, kahit minsan tayo mismo, mga Kristiyano, ginagamit natin back up yung pangalan ng Panginoon sa isang bagay na hindi naman dapat gamitin. Merong ganun eh. Si David, ginamit niya yun kasi, pinapahiyan ng mga Filisteo yung Diyos ng Israel. Kumbaga, hello, parang papatunayan ko sa inyo, mali kayo, wala kayong K para alipustain yung pangalan ng Diyos namin. Kumbaga, sabihin na natin, labanan talaga. Kailangan mo talaga ipangalandakan na ang Diyos ng Israel ay buhay at totoo. Kaysa yung, halimbawa, minsan, ganito tayo, meron tayong patunayan, gusto natin patunayan na tama tayo, minsan ginagamit natin yung pangalan ng Diyos. Saksi ko ang Diyos. Pero noon, pag halimbawa, nung medyo bata-bata pa ako, parang sa akin okay lang yun. Pero nung tumatanda na ako, ba't ko pa kailangang gamitin yung pangalan ng Diyos para patunayan ko na tama ako? So, better na mangyari na lang at malaman na lang nila na tama talaga ako or mali sila. Don't use the name of the Lord kasi para sa akin, pag panahon na para ilantad or
or mabunyag kung ano talaga yung totoo, mangyayari yon in God's time. So, no need na rin na gamitin. Minsan nga, sinusumpa pa. Sumpa ang langit. Ano? Sabi nila, saksi ko ang lupa at langit ba ganon? So, ano na lang, parang pag-isipan natin kasi minsan talagang nagagamit natin yun para lang i-prove na tama tayo at ginagamit natin to para pang-back up ba. Pero ako isa talaga yung nakita ko, yung kay David, nung sinabi niya at ginamit niya yung pangalan ng Panginoon, ano talaga siya? Rightful na gamitin. Declaration yon, that's the right term, declaration. Tama naman yun. Kaya kanina, yun din yung pinag-usapan na yung emotion mo, when you release it to God, pwede naman, kahit naman kami napapakanta, no? Ganyan yung mga kanta namin pag na-overwhelm kami. Oh, the overwhelming. yung minsang pag-alala. Yes po. Part of the representation of the name of God nga pala is presumption. Kasi even if you use the name of the Lord God, Lord, didn't we cast demons in your name? We healed the sick. I don't know you. Get away from me. And those are doing miracles. They use the name of the Lord God, but God never knew them because they thought they knew God. Hindi pala. Wag na rin po tayong lumayo, no? Mga Pariseo, Saduceo, they are doing the religious things in the name of God, pero in vain, di ba? To abuse. Siguro po para ma-check natin kung tama yung use ng salita, ng pangalan ng Diyos, if it's galing sa puso natin. Whether it's an utterance, katulad ng sinabi ni Sister Beth, or panalangin, or nagkukwento ka, ikinukwento mo sa iba si Jesus. Masama ba yun? Diba? Ibig sabihin, kung talagang galing sa puso mo na sinabi yung pangalan ng Panginoon, I guess it's right. Pero yun nga, nadulas ka lang or may nakita ka lang na anything, na, tas binanggit mo yung pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan, I guess yun. Kasi di ba even in prayer, even in small, katulad nga nung sinasabi ni Sister Beth, pero talagang sa puso mo talaga na, Lord, parang tulungan mo ko, parang gano'n. Hindi mo lang mabuo or bubuntong hininga. Pero it's a prayer, direkta para sa Diyos yun, di ba? Thank you po. Yun po yun. But again, ang mas malalim nating pagtanaw ngayon, doon is the misrepresenting. Again, my name is not Arnold anymore. The old has gone, the new has come. My name is under the name of, kaya nga tinawag na Christian eh. Diba? I'm one with Christ. Kaya yung lalim ng pangalan ko is representing yung pangalan ng Ama ko. Bit ko yun. Dala-dala ko yun. Kaninong anak ba yan? Okay? Sino ba tatay niyan? And that's the way we use the name of God. The way we live the name of God in our lives. Yun po yung mas malalim nating pagtanaw. Of course, lahat yun, tama po yun. Pagchat-chat, pagkausap, or your expression, those are practical. Pero mas lalimin po natin. Okay? How we use the name of the Lord. Pangalan ng church at pangalan ko bilang Kristiyano. Okay po. Lastly, sabi ng, if I'm not mistaken in Proverbs, a good name is to be chosen because it's better than riches and gold. Talaga po dapat iniingatan ng pangalan. Pangalan ng church, hindi lang naman po yan church per se. Ang iniingatan natin, ang pangalan ng Diyos. Kaya po tayo nagpapakatino, nagpapakahusay hanggang kaya natin. Kasi we're in a church. Saan ba yung ma-attend na church yan? Pag natanong, di ba? It's not the church. It's the name of the Lord of this church. Okay po. So I hope that we will choose a name
that is representing the name of God. Ano ba yung name ni God? I am who I am. I am the resurrection, I am the hope, I am the joy, I am lahat ng good things. So dapat yung name din natin would also give joy, hope, peace, kindness, gentleness, and all the good attributes of the name of God sa ibang tao. Last verse, we are called to be ambassadors. We are to represent the name of our King and our kingdom. Not ours, the kingdom of God. We are ambassadors. Hindi po tayo tinawag bilang kung ano lang. The Bible is clear. You and I, we are ambassadors. Pag sinabi pong ambassadors, you are representing the king or the leader of your country. Pag na-misrepresent mo yon, patay ang bansa nyo. Napakalaki po ng kapangyarihan and authority na ipinagkatiwala sa mga ambassador. Imagine, ikaw yung ise-send out to represent your country. Ganun po yung dala-dala natin. Baka hindi natin nalalalim. No? Ganun siya. That's why, again, third, do not misuse the name of the Lord. Let's pray. Father, we thank you. A different view, panibagong pagtanaw sa, hindi naman luma, pero matagal na naming naririnig na verse that we don't misuse the name of the Lord. God, thank you. And we pray, kung gaano namin siya tiningnan in another perspective, ilagay mo din siya sa pinakamalalim na parte ng isipan namin, ng spirito namin, ng puso namin, na kapag ito ay na magiging kapakinabangan yung bunga nito, not only to us, but to the people around us. God, patawarin mo po kami as a church if we misrepresent you. Patawarin mo din po kami individually if there are a lot of times sa buhay namin that we misuse and we misrepresent your name sa buhay namin. Lord, moving forward, teach us. Teach us to give glory to your name by living a life that is righteous in your sight, to live a life that is holy in your sight. Strengthen us. Patatagin mo kami in walking in spirit so that we will declare that the name of the Lord is the name that we are worshiping and living. Thank you, God. Dismiss us. Keep us safe as we go home. And give us more things to do for your glory in the remaining hours of today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Last two na po tayo. Tapos na po tayo dun sa do not misuse. Last two, do not bow down. And then, you should only have one God. Last two. Thank you po.